Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. A blessed day mga ka-delight. Ako po si Pastor Ponce Bunhan ng JIL Katuparan Taguig. Start your day right mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw, tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV channel at sa Light TV Facebook page. Maaari din po kaming bisitahin sa aming official website at zbni.ph. Mapakinggan din tayo sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DGGB 1458 Radio Calabarzon. Sa umagang ito po, umpisahan po natin yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng maikling panalangin. Panginoon, sa inyo po namin, Lord, patuloy pinagkatiwala ang aming pag-aaral. Samahan niyo kami, gabayin niyo kami. Lord, Holy Spirit, be our real teacher today as I acknowledge, Lord, that apart from you, I can do nothing. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Yung ating pag-aaralan po sa araw na ito, sa umagang ito, ay hango po to sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. At dito po makikita ho natin yung salita na dapat po hindi po tayo magi-give up, hindi po tayo magi-give in, hindi po tayo titigil, hihinto sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Gaya ng sinasabi dito para sa mga atleta na nagsasanay para sila ay makamtan po nila ang mga gantimpala dito sa mundong ito. Sabi po ng verse 24, "Do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it a slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize." Basahin ko po ito sa Tagalog para mas lalo nating mauunawaan. Ang sabi po doon, "Alam ninyong mga kalahok, sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng nagkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan, at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kung mangaral sa iba." Dito po natin makikita yung kahalagahan na sa ating paglilingkod sa Panginoon. Tandaan ho natin, napakarami pong distraction, napakaraming trials, napakaraming ginagawa ang kalaban na hadlangan na ikaw ay hindi magpatuloy sa ating paglilingkod. Lalong-lalo na sa panahon ho natin ngayon. Sa panahon ho natin ngayon, ang daming umaayaw na sa paglilingkod. Ang daming umaalis na sa pananampalataya dahil po sa mga bagay na kanilang mga naririnig na hindi maganda. Kaya po, tandaan ho natin sa ating paglilingkod po. Ang sabi nga po doon, "The crown of life is like the victory wreath given to a winning athletes." Gaya ng binasa natin kanina sa verse 25. "And God's crown of life is not glory and honor here on earth, but the rewards of eternal life, living with God forever." The way to be in God's winner's circle is by loving Him and staying faithful even under pressure.
Ito yung sitwasyon ho natin sa karamihan ho natin ngayon. Kaya bilang mga atleta, alam po nila bakit sila nagsasanay. Sa maikling oras o maikling panahon na sila'y tutakbo, sasali sa paligsahan, they train months, years, para lang mas masanay sila, mas maganda ang kanilang katawan, mas lalo silang maging maayos at nandun yung pagiging competitiveness po nila. Kaya alam nila, tandaan nun natin, in winning the race, we should know the purpose. Bakit ka tumatakbo? Pangalawa, kailangan disiplinahin natin ang ating sarili. Kasi pag hindi natin dinidisiplina ang ating sarili, kapatid, mahihirapan po tayo sa ating training. Kaya makita po natin dito, Paul uses this illustration to explain that the Christian life takes hard work, self-denial, and growing preparation. Matindi po ang labanan po natin ngayon, sa panahon noon natin ngayon. Even in our church today, makikita po natin yan, napakatindi po ang nangyayari. Kaya as Christians, sabi po to, as Christians, we are running toward heavenly reward. And the essential discipline of prayer, Bible study, and worship equip us to run with vigor and stamina. Hindi lamang po tayo nakaupo. Ang sabi nga, don't just merely observe from the grandstand. Don't just turn around and jog a couple of laps each morning. Kailangan disiplinahin natin. We have to train diligently. Hindi papitex-petex po ang ating paglilingkod dapat ngayon sa panahon natin ngayon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, train diligently. Discipline yourself. Kasi tandaan natin, may panahon kasi times and also there are times na may mga bagay na maganda sa tingin mo sa buhay natin pero inaalis ng Panginoon para lang magawa natin yung kalooban ng Diyos. Especially in our training sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya makita po natin, train diligently and your spiritual progress depends upon it. Kaya mga kapatid, ang each person's special duty po natin, determine the discipline and the denial that he or she must accept. Kaya, mahirap minsan disiplinahin natin ating sarili. Di ba? Masarap matulog, lalo-lalo sa umaga, magti-train tayo, ang sarap matulog. Mahirap mag-exercise. Minsan, ang hirap mag-pray, masarap matulog. Pero dapat i-disiplina natin ating sarili. We have to discipline, gana sinasabi, we have to discipline ourselves in prayer, in reading the Bible, in worship. Kaya po mga kapatid, pinaalalahanan lang po tayo ng ating Panginoon dahil sa panahon natin ngayon, marami po ang ginagawa ng kalaban sa buhay ng bawat isa. And without a goal, discipline is nothing but self-punishment. Tandaan po natin, sa ating paglalakbay bilang mga lingkod ng Diyos, sa mga atleta na nagtitrain para lang tumakbo, sumali sa paligsahan, makamtan ang gantimpala, ganun din po sa atin. With the goal of pleasing God, bilang paglilingkod natin sa Panginoon, with the goal of pleasing God, our denials seems like nothing compared to the eternal, imperishable rewards that will be ours. Ito po yung sinasabi ng Panginoon in the book of Romans chapter 8 verse 18. Ang sabi po doon, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Wow! Maaari na naghihirap po tayo, napakaraming pagsubok na ating dinaranas ngayon. Pero tandaan natin, dapat solid tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Solid yung ating pananampalataya sa panahon natin ngayon. Dahil tandaan natin, makamtan natin yung gantimpala pagdating ng panahon. May kasabihan nga, di ba? Ang sabi, ang mga nagwawagi o ang nagwagi ay hindi umaayaw. At ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Kaya paalala lang po sa atin mga kapatid,
kailangan po natin na mas lalo natin pagtitibayan yung ating paglilingkod sa Diyos. And now, ilang bagay lang gusto ko pong iwanan in order not to give up ng ating pananampalataya. Kailangan po natin unang-una, perseverance. Pangalawa, persistence. At ang pangatlo, yung ating gantimpala, the prize na ating makakamtan someday. Na isa-isahin po natin to. Perseverance. Perseverance, makikita po natin. Perseverance means continued effort to do or achieve something despite difficulties, failures, and oppositions. That means, nagtsatsaga ka kahit na nahirapan ka. Kahit maraming opposition, even in the family, may opposition po tayo. Sa ating opisina, sa ating lipunan, ang daming opposition. Pero nagpatuloy ho tayo, mga kapatid. And that's perseverance. Pangalawa, ang sabi po doon, persistence. Not giving up. Even when faced with obstacles and challenges. It is about staying determined and continuing to pursue your goals despite of difficulties. Pagpupursige, pagtsatsaga, ang dapat po nating ilagay sa ating puso't isipan. At higit sa lahat, tandaan ho natin, the prize. Anong ang prize? Heavenly reward. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo doon sa mga talatang ating binasa kanina. At marami pa tayong pwedeng mababasa ng mga bagay na magbibigay sa atin ng kalakasan na hindi tayo dapat mag-give up sa ating pananampalataya. Now, tingnan nun natin. Purpose. Doon sa ating talatang binasa kanina, 1 Corinthians chapter 9, verse 24-27. Ano ang purpose? Number 1, run to get the prize. Sa mga atleta, yun po talaga ang purpose. Unang-una, tumatakbo tayo para makamtan natin yung prize. And run straight to the goal. Dapat focus ka, nakapokus ka, straight ka sa ating paglilingkod, sa ating pagtatakbo, sa ating takbuhin sa mundong ito. Maging bilang isang mananampalataya, we have to focus on Jesus Christ. I-focus natin ang ating sarili kay Jesus, na bagaman siya'y mayaman, siya po'y nagpakahirap. Inako niya lahat ng ating mga kasalanan para tayo ay magiging matuwid sa kanyang harapan. Now, the plans. Ano ang mga plans po? Makita ho natin, gaya na sinabi kanina, practice strict self-control. And discipline your body. Training it. Kailangan i-train natin ang ating sarili para pagdating ng panahon na tayo haharap sa aktual na labanan, handa po tayo. Kaya ang tanong, handa po ba tayo? Kailangan po natin maging handa po tayo. Dahil alam po natin, yung eternal prize, ito na lang po ay, konsuelo na sa atin at talagang ito po ibibigay sa atin kapag nalampasan po natin. Ito talaga yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon, the eternal prize. Kaya mga kapatid, minsan napakahirap maglingkod sa panahon natin ngayon, lalo sa mga kinakaharap nating problema sa panahon natin ngayon. Minsan nakakalungkot, marami pong bumibigay. Nakakalungkot, maraming naninira sa ating pananampalataya, but still, sasabihin ko po sa inyo, kami at ang aming pamilya, solid pa rin kami sa Panginoon. Hindi kami bibitaw. Dahil dito po namin naranasan yung pagbabago ng aming buhay. Dito po sa aklat po ng Galatian, isang bagay, isang mga talata din po, na pwede po natin makikita ho dito. Ang sabi po doon sa Galatians chapter 6 verse 7 to 10. Ganito din po ang sinasabi ni Apostol Pablo para sa mga taga-Galatia, para hindi sila manghihina, para hindi sila mag-give up sa kanilang pananampalataya. Ang sabi po doon, do not be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Those who live only to satisfy their sinful nature will harvest the decay and death from the sinful nature.
But those who live to please the Holy Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessings if we don't give up. Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Napakagandang encouragement ni Apostol Pablo to sa mga taga-Galacia na nanghihina, nang lupaypay sila sa kanilang pananampalataya. Kaya paalala ni Apostol Pablo. Sa Tagalog, ang sabi ito, para mas maunawaan natin, ang sabi niya, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung anong itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Marami po, hindi lang ngayon, even during the Old Testament time, even dun sa mga panahon pa ni Kristo. Panahon nila Apostol Pablo na nangangaral, narami po rin pong nanghihina, ng lupaypay, because they experience trials, persecutions, hardship, maraming bagay na ibinabato ang kalaban sa kanila. Ngunit, ano ang purpose ni Apostol Pablo na sinabi niya ang mga bagay na ito para magkaroon ng kalakasan ang mga taga-Galatian? Sabi na Apostol Pablo noon na ang purpose po ay don't get tired of doing good. Kaya sinabi ni Apostol Pablo para bumalik ang sigla, hindi manghihina sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, don't get discouraged and don't give up. Marami po sa atin na di-discourage, lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon. At ang sabi po doon, do good to everyone. Do good to everyone. Kahit hindi na napapansin yung ating ginawa, gawan pa rin natin sila ng tama, gawan pa rin natin sila ng maganda. At ano ang plano? Ano ang dapat gagawin? Ano ang discipline? Live to please the Holy Spirit. Dapat mamuhay tayo ayon sa kabanalan ng Diyos. Hindi pwedeng 50-50. Pag nasa church, banal. Pag nasa labas, hindi ka banal. Dapat sa paglilingkod natin, araw-araw po, dapat yung ating paglilingkod to please the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, napaka ano po dito, at ang sabi nga po doon, ang price, everlasting life. Saan? Kasama ang ating tagapaglikha, ang ating Panginoong Hesukristo. Now, gusto ko lang itong bigyan pansin din itong sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippians naman. Ang sabi po doon sa Philippians 3:12-14, now that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold on that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Napakaganda po yung encouragement. Anong purpose? To keep working toward that day when you will be all that Christ Jesus saved me for. Na magiging Christ-like character tayo pagdating ng panahon. Na hindi masayang yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat isa. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, tapos na ako, I have finished the race. Pero pinaalalahanan pa rin niya ang kanyang mga disipulo. At ano ang kanyang sinabi pa? Ang mga plans
forget the past. Strain toward o strain to reach the end of the race. Dapat matapos po natin ang takbuhin sa ating paglilingkod bilang mananampalataya. At tandaan po natin, ang sabi po doon, the price for which God calls us up in heaven. Wow, napakaganda po. Ito po yung nais ng Panginoon na dapat po makamtan po ng bawat isa. Now, balikan ko yung verse 27 ng 1 Corinthians. When Paul says that he might be disqualified, he does not mean he could lose his salvation, but rather he could lose his privilege of telling to others about Christ. It is easy to tell others how to live and then not to take our own advice. We must be careful. We must practice what we preach. Paalala po yan ni Apostol Pablo. Kaya ang sabi nga po, pinagpala ang taong nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Kapatid, ito po yung ibinigay ni Lord, ibinigay sa akin ng Panginoon, na dapat hindi po tayo mag-give up sa ating paglilingkod. There are times, aminin ko rin po, na minsan talagang gusto ko na mag-give up sa paglilingkod. But pag naalala ko, yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay ko, hindi ko pwedeng hindi pagpatuloy yung aking paglilingkod sa Diyos. Why we don't give up? Because, ang sabi ng Revelation chapter 2 verse 10, dito po tayo magtatapos. Do not be afraid of what you are about to suffer. Paalala po to sa ating lahat. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecutions for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Purin po ang ating Panginoon. Revelation chapter 2 verse 10. Dahil po dito mga kapatid, gaya na nabanggit ko po sa inyo kanina, kahit anumang mangyari, solid pa rin kami sa paglilingkod sa Diyos. Solid pa rin kami sa paglilingkod sa bayan, solid pa rin kami paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin sa mga nagnanais na tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos tagapagligtas ng kanyang buhay, na naranasan din po namin nung unang panahon. Sumunod lang po ang lahat sa isang maikling panalangin. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. Lumalapit po ako, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat-lahat ng kasalanan, mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Patawad, Panginoong Hesus, nanampalataya po ako na ikaw ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aking mga kasalanan. Salamat, Panginoong Hesus. Mula ngayon, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Pinapapasok kita sa puso ko at ikaw na ang aking Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po ang manalangin. Panginoon, salamat po, Diyos, sa mga kapahayagan mo na ibinahagi sa umagang ito. Lord, I pray na patuloy maging magkaroon, Panginoon, ng kagalakan ang bawat isa sa aming paglilingkod sa inyo. Hindi kami titingin, Panginoon, sa anumang sitwasyon namin na kaming kinakaharap ngayon, O God. Ngunit titingin kami, Panginoon, sa goal, sa reward, Panginoon, that someday makakamtan po namin, O God, pagdating ng panahon na Ikaw, Lord, ay aming makasalamuha. Ikaw, Lord, ay aming makaharap, Panginoon. Lord, salamat, bless each and every one of us, O Father God. Maging, Lord, ang lahat na sumubaybay sa programang itong Daylight Devotion. Maraming pong salamat. Sa inyo ko po ugan. Patuloy ipinagkatiwala ang lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Muli, ako po si Pastor Ponce Bunhan ng JIL Church Katuparan Taguig na nagpapaalala sa bawat umaga ay may pag-asa. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more and more. Kailangan
disiplinahin natin ang ating sarili. As Christians, we are running toward a goal. Discipline is nothing. Train diligently and your spiritual progress depends upon it. Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight Devotion. Hi there mga ka-Daylight! If you missed today's devotion, don't worry, we've got You you. can still catch the full episode anytime on our social media platforms. Just visit the Light TV Facebook page Our zbni.ph website. Or head over to the Light TV YouTube channel to watch and be blessed. Don't forget to like, follow, and subscribe so you'll never miss any of our inspiring programs and daily devotions. Let's continue to spread positivity. Hope and God's Word together. God bless you more.